Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, nako, ang gulo-gulo pa rin, no? Flood control pa rin, ganito lahat ng mga kahayupan, ano? Oh, ewan ko. Oh, taragis. Wala na sigurong pag-asa talaga to. Ano na to? Pakinggan natin maganda yung kwentuhan nila, nila Idol Kristan at saka ni Idol Ronald Llamas. Pakinggan natin, ha? Economy hindi naayos, which is manufacturing, industry, at saka agriculture. Okay. So, may expose dyan yung mga problema natin as a nation, as a society. Pero hindi lang ito usapin ng Duterte at saka Marcos no? Dahil yung mga in-between, no, ay consistently nag-scale up in terms of expose. No? Yes. Yun tingin ko yung kulang Sabi nga ni Senator Ping Lacson, itong corruption nito sa mga halimbawa, flood control, nagsimula yan long before. Halimbawa, may nakita kami ng mga flood control projects na nakalista 2018. Pero hindi naman siya nangyari. Ngayon, hinahabol nila magtayo para magmuka na may nagawa. No? Pero yung budget niya ay times 5. No? 2018, mga friend. Panahon ni Digong. Wala naman nagawa. Ngayon, hinahabol nila. Nagagawa sila ngayon. Hihingi sila ng panibagong budget para may makita na kunyari, may nagawa. Tangin na kakapal ng mukha, no? Tuloy. Times 6, no? So, may ganong klaseng uri ng corruption. Kunyari nangyari ito, pero ghost pala siya since 2018. Tapos ngayon 2025 itatayo para mapagtakpan yung 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. So ganun kagarapal itong corruption na ito. At hindi ito mangyayari na hindi alam ng gobyerno through DPWH. Hindi ito mangyayari na hindi alam ng mga local officials. Hindi ito mangyayari na hindi alam ng mga politiko. At yun yung lumalabas ngayon. Mismo yung mga highest ranking officers ng ating Senado, may involvement pala sa mga contractors na ito. No less than the president na nag-expose, no? Tapos ngayon, nakikita mo, nag-iimbestiga sila, tapos parang ang lilinis nila. No? As pure and as clean as Caesar's wife. No? Parang hindi ka ba nasusuka habang pinapanood mo? Actually, hindi ko masikmura talaga yung Pare-parehas tayo. Kayo ba nanonood pa kayo ng mga hearing sa Senado? Ano mapapala nyo dyan, no? Wala. Puro talaga pa-starring lang ang mga hype na yan. Mga magnanakaw. Tapos ang head pa ng Blue Ribbon Committee, si Marco Beta. Paano ang gaganahan, no? Wala ka talagang mapupulot. Talagang sabi nga, itong Senado na to, pinakagrabe. Oo. Tuloy nyo. papanood. Kaya nga nahirapan ako panoorin kasi nakikita mo yung mga tulad ni na Jinggoy Estrada, nagsasabi sa kanila na nakulong dahil sa Napoles. tapos sabi niya, nakakadiri kayo. Ano ba sinabi niya? Yung, ano ba naman yan? Gano'n, parang, galing mo Ikaw. Na-impress ka. Na-impress ako sa, alam mo, ito masabi ko sa, Kakapalan ng mukha. sa Senado natin. Ito lang masabi ko. It is a circus. Season 2 to ng circus nila. Bakit? Lahat ng mga nakikita kong ginagawa nila ngayon ay pampapogi. Yun lang yun. Pampagwapo. Mismo. Pagsasayang ng pera ni Juan de la Cruz. Kaya pinakakain mo yan, mga utang yan. Wala naman nangyayari sa nag-i-expose. Bira sila ng biraan. Ay, Diyos ko. Nakitang gilas. Okay, bakit? Kasi una-una, yung isang, recently yung tatawid ko lang ito muna sandali, yung sa issue nung e-gambling. Naalala ko, nagkaroon sila hearing, tapos galit na galit daw si Mig Zubiri. Walang hiya itong mga gambling. Si Kono. Utang na, isa pa yan. Wala ho yatang, ewan ko sino matino. Ako, para sa akin, si Senador Risa Ontiveros, tsaka sila Tito Soto, medyo pa doon, si Ping Lacson, wala na ako mapisil Totoo lang. Oo. Kasi bakit? Yung bumoto doon sa impeachment na 11, wala na lahat yun na ayaw pa imbestigahan halos yung nito si Sara Duterte. Lahat ho yung tapon na Yun lang hindi pumirma. Yan, Senador Risa Ontiveros. Ano ba? Ping Lacson, abstain pa yata
Basta, wala na ho yung Senado ho yan ng Duterte. Yun lang yun. Sinasabi niya na nagagalit daw siya, na naiiyak siya sa sobrang galit dahil kawawa daw ang taong bayan dahil sa nangyari sa e-gambling na kailangan ipasara na daw. I'm like, theatrics. All of it, theatrics. Bakit? Bakit hindi siya ganun kagalit sa korupsyon na humarap sa kanya? Yung nangyari sa impeachment ni VP Sara, hindi siya galit. Pamumulitika lang yan kahit na may ebidensya. Witch hunt? Oo, witch hunt. Pero itong gambling, galit na galit daw siya. Kailangan isara na itong mga kumpanyang, mga e-wallets na to. Huwag na daw papayagan makapasok. So, nakikita ko yung pagka-hypocrisy ng mga kilos sila. Kaya obvious na theatrics. Okay. Tama, si Marcoleta, yung head ng Blue Ribbon. No, napaka-self-righteous niya, di ba? Oo. Okay naman yun. I-expose mo ito lahat. Pero dapat, yung nag-expose, yung mensahero, dapat has clean hands. Di ba si Marcoleta yun na nag-defend kay Sara sa confidential at saka intelligence fund? Di ba yun na nag-defend doon sa 120 million na ginastos in 11 days? Di ba? Meron ba siyang binanggit doon sa 12,000 flood control projects, hindi ko? Wala. So, yan yung sinasabi mo, Chris, na hypocrisy. Di ba? Nagmamalinis ka ngayon. Paano yung mga kalyado mo? Yun. Paano yung mga pinagtatanggol mo? Di ba? Yun yung nakakagalit dito. And speaking of mga kaalyado, ito yung masasabi ko sa mga viewers natin. And whether you're supporting BBM or Duterte, let's realize something. Lahat tayo, we're all on the same team, Team Philippines. Ibig sabihin nun, huwag kang selective sa mga pinipili mo kung sino ang husgahan at hindi. Bottom line, may corruption ba o wala? Kung meron, kailangan maparusahan. Tama. Kaya ako mga friend, paulit-ulit ako. Diyan ko napuri yung Marcos Sr. Dahil nung panahon niya, pinadlock niya yung puta ng Kongreso saka Senado. Oo. Siya lang mag-isa. Wala siya, ni Vice President wala siya eh. For 20 years na patakbo niya ang Pilipinas. Oo. Kung hindi siya nagnakaw, anyway, kung ano man yung ninakaw ni Marcos Sr. nun, matatabunan mo na eh. Natapong pera sa mga ninakaw nitong mga senador, kongresista. Eleksyon. Nung panahon niya, walang eleksyon. Ngayon, magkano gagastusin mo sa eleksyon? Bilyon. Para ba dayain lang yung eleksyon? Tangina. Kung hindi lang sana, sino? Pero paulit-ulit, walang sinabi yan si Marcos Sr. dito kay Duterte kung sa tsaka yung Marcos Sr. never yun nagmura. Mahaba akong mag-speech pero may sense. Tsaka pinapalakpakan ho sa Amerika dahil mahusay talaga utak eh. Diba? Tsaka nakita ko yung yung Marcos Sr. nung Kaya yung mga patayan ng panahon ni Marcos Sr. Hindi ko pa mai-blame sa kanya eh. Baka yung mga bataan pa niya eh. Kasi martial law nun eh, di ba? Kaya siguro baka yung mga makadikit sa kanya na ayaw, protektado siya. Pag may narinig sila na kumakalaban, sila na ang bumibira. Hindi na alam ni Marcos. Wala siyang basta sila. Parang kagaya rin 'to nangyayari dito kay Duterte nito. Diba? Pero mas masaul ho ngayon nung panahon ni Duterte kaysa nung panahon ni Marcos Sr. 20 years ho yun panahon ni Marcos Sr. Puta yan Anong drugs? Pinaway firing squad niya si Limsing eh. Diba? Tuloy natin to. Kaya paulit-ulit ako. Nung nawala o nung napalaya si Marcos Sr. at napalitan ng nalungkot ako, totoo. Bakit? Alam ko ito mangyayari mismo eh. Bakit? Yung mga pinalayas ni Marcos na, nung panahon ni Marcos kasi ito eh. Lahat ng matatalino, lumayas kayo rito, yung mga masyado kayong magagaling. Dalawa lang pagpipilian nyo, iwan nyo Pilipinas sa kamay ko, o kulong ko kayo. Gano'n na nangyari. Diba? Di takbuhan na yung mga gunggong. Tsaka lang sila nakabalik, yun nga. After 20 years, saka sila nakahawak ko ng pwesto. Kaya sabi ko, patay itong Pilipinas ito. Pag-aagawan nila, yung buto na naiwan,
ni Marcos. Yun ang nangyari. Sino yung boto? Tayo, taong bayan. Tuloy. Hindi pwedeng hindi kasi Duterte yan kaya hindi tutok tayo sa mga BBM na senador o mga kongresista. Hindi, lahat yan kung sinong may ginawang kalokohan, kailangan yun ang para sa akin ang problema natin as a country at sa ating mga kababayan natin. Namimili sila. Yun nga, idol eh. Alam pa, imbestigahan ni Marco Beta yung mga korupsyon nung panahon ng amo niya. Imposible po yan. Si Sara Duterte nga lang, bantad na yung putang ng pagnanakaw eh. Talagang halos, kung maaari ang pinalabas pa nilang tanga, Kongreso eh. Di ba? Ayon sa Korte Suprema. Unconstitutional kayo ginawa ninyo, unconstitutional. Wala. O, di ba? Tangina. Tignan mo gaano kahayop. Di ba? Tuloy. Kung sino ang dapat maparusahan. Ay, hindi, wag to kasi, kaalyado ni Duterte, wag si Bongo. Pero wait a minute, didn't Bongo just get involved recently with 142 billion insertion na ginawa ni Cheese Escudero? 142, no? Siya yung pinakamalaki ata, o si Joel Villanueva ang pinakamalaki. Joel, sa Bulacan. Taga Bulacan na pinakamalaki, tapos sumunod yung Sorsogon, tapos sumunod yung kay Bongo. Tapos lumalabas ngayon, may mga kamag-anak, si Bongo, na involved din sa big government contracts. No less than yung kanyang tata, yung kanyang kapatid, yung kanyang brother-in-law daw, ay involved daw dito. Sa malalaking proyektong ito. Tapos narinig mo siya nag-privilege speech kahapon. Nagalit siya. Ayun. One of the few times na siya ay nagsasalita, no? So, talagang hirap ako matulog kagabi. Napapanaginipan ko yung Senate hearing. Tulog ako siguro mga 5:30 na ng umaga. Dahil parang ang hirap ipagpag eh. Totoo. Itong bangot na ito, no? Dahil sa mga... Ang kakapal talaga ng mukha, po tayo, si Bongo, Marco Beta, itong si Villanueva, puta, Cheese Escudero, halos lahat ng mga kampon ni Digong, putang ina. Diyos ko, kakakapal ng mga mukha, putang ina. Wala mangyayari dyan, mga friend, yung mga ngak-ngakan sa Senado na yun, wala. Swerte kung may maipakulong si Bongbong Marcos. Oo, sa totoo lang ha. Kasi, hearing na katakot-takot pa yan eh. Putang ina eh. Malalaki na yung dadaan sa korte. Due process. Tangina. Bakit? Si Atong nga, puta. Liwanag na nung puta. Hanggang ngayon, nakakalaya pa eh. Kasi nga, maraming abogado. Ilang taon bago matapos ang putang ng kaso na yan. Sa dami ng puspon. Puta na, ganun ang mangyayari riyan eh. Kaya wala. Tuloy natin ito. Multong proyekto. Halimbawa, sino mag-iimbestiga doon sa 51 billion na nakuha ni Pulong sa kanyang distrito? Sa flood control niya, Gano'ng karami dyan ang flood control? That's 8.5 billion para sa isang distrito. Yep. Sa Davao. Diba? Clearly, conflict of interest dahil presidente yung tatay niya nung nangyari yun. Yep. At nasan yung auditing niyan? Saan niya napunta? Bakit puro baha pa rin sa Davao ngayon? Yun na nga. So, sino mag-iimbestiga nun? Wala akong problema na imbestigahan lahat. Pero bakit itong mga blue ribbon na ito ay hindi iniimbestigahan yung kanilang mga kaalyado? Diba? Na mga talamak din. Yes, diba? So, yun naman sa akin, So, siguro may mga nanonood sinasabi, bakit naman tayo nakatutok lang tayo sa nakaraan? At bakit sina Duterte lang? Hindi. Actually, yung punto dito nga is, yes, kailangan imbestigahan lahat. Kung si Bongo, si Villanueva, si Cheese Escudero, kahit si Zaldico, kung talagang may ginawang kalokohan yan, kailangan ihumarap yan. Ang problema lang natin dito sa nakikita kong kalokohan na nangyayari sa Senado at sa Kongreso ay yung mismo iniimbestigahan ang nag-iimbestiga. So ano tingin nyo mangyayari? Kung ako lang iniisip ko lang kung ako ang iniimbestiga, talagang kung pwede ako maging chair, ako mag-chair niyan. Kung hindi, upo ako sa committee. At ako yung magsasalita at magtuturo ng aking daliri sa mga ibang tao para hindi nakaturo sa akin. Sasabihin ko, kayong lahat ang corrupt para makalimutan nyo na ako pala yung may nagawa at dedepensahan ko ng sarili ko at may kapangyarihan ako depensahan sa sarili ko. At yun yung nakikita ko kaya katulad ng pinag-usapan natin kanina nung simula, kung meron talagang bubuin na auditing, investigating body dito sa lahat ng corruption na ito, ay... Maski yung COA
Maski yung COA, hindi rin eh. Duterte pa rin eh. Wag lang COA, wag lang NEDA, wag lang DBM. Isama ang civil society. Yes. No? Yung mga may expertise na dyan. Halimbawa, mayroong mga dating galing sa DBM, halimbawa si Zai, no? Nakabisado yung sistema. Ngayon, meron siyang NGO. Isama mo siya dyan. Dating Finance Undersecretary, si Shelo Magno. Isama mo dyan. Heidi Si Mendoza. Mendoza, dating COA Commissioner. Isama mo dyan. Para yung wala kayong tatakbuhan. Yes. All things covered. No? Yes. Kung, tama siya sabi ni Idol Rana Llamas eh. Kung talagang seryoso itong gobyerno ni Bongbong, yun ang dapat gawin eh. Kunin yung matitinong tao eh. Kaso si Cielo Magno eh, dati nasa kabinete niya eh. Natanggal pa eh. Oh, parang ganun nangyayari eh. Pag matino ka, sisibakin ka eh. No? Kaya, putain ng ewan. Sabi mo, hindi, kasalanan nito. Oo, kasalanan niya nito. Eh, itong mga ekspertong ito, hindi mo kayang bulahin. Yun. At saka yun nga yung problema natin sa current makeup nung mga nag-iimbestiga. COA mismo ay Iniiba mo naman, Secretary Ronald Llamas eh. Dapat ikaw rin sana eh. Kung talaga seryoso, kunin ka ni Bongbong. Diba? Sa kanyang kabinete. involved. Oh, may mga elemento dyan na involved. Mismo A-appoint ka lang naman eh, di ba? Oh. Kung siga doon eh, na-appoint eh, disbar na. Oh, di ba? PWH is involved, Kongreso involved, Senado involved. So, syempre lahat yan, magtatrabaho yan para takpan yung kanilang mga ginawang kalokohan. So, kung hindi sila mag-iimbestiga, titignan nila, uy, ito may anomalya, ayusin natin. O, pagdating sa investigasyon, sir, wala naman kami nakita sa aming walang mangyayari. Walang makukulong, walang mapaparusahan. Sasabog lang yung ating sistema, no? Sabi nga ni Senator Ping Lacson na magandang mensahero dahil never siya kumuha ng pork barrel. No? Yes. Hindi ko sinasabing perfecto siya. Pero at least, sa lahat ng mga senador, siyang hindi kumuha ng pork barrel. No? Sabi nga niya dati, yun ang problema sa mga kasama ko dito sa Senado. Yung mga galing sa Kongreso, ang kultura pork barrel. No? Yun yung tama naman siya. No? Ang sabi niya, yung biggest disincentive dito sa korupsyon na ito ay yung merong makasuhan at makulong. Dahil habang hindi yan nangyayari, lahat yan may inspire na maghanap buhay. Ang kakapal ng mukha, ipinapaliwanag pa yung kanilang corruption. Yeah. Di ba? Parang mga medalya na, kumita ako pero nakalusot ako. At saka babanggitin ko rin, na nung napanood ko itong Senate hearing, alam mo yung mga press con afterwards, na pag pinakinggan mo yung mga sinasabi ng ating mga senador, okay? Nung pag tinatanong sila point blank, so, meron bang mapaparusahan dito? Alam mo, sagot nila, sasabihin nila, well, tinitingnan namin yung mga involved na contractors, kung sino sa kanilang may kasalanan nito. Pero napansin ko, wala silang binanggit sa mga kasamahan nila, sa mga tao sa gobyerno na mapaparusahan. Palagi nila sinasabi, yung mga contractor na yan, titignan natin, habulin natin yan. Meron niyang mapaparusahan. Teka lang, yung mga contractor na yan, as guilty as they are, would not have done that kung hindi sila na piniga at na pressure ng mga senador at ng DPWH. Huwag mo kalimutan yung cut ko, kundi mabibigay ko yung proyekto sa iba. So lahat sila magkakasama dito. Ito nga si Boy Culto at si Boy Dila. Pagkatapos, ilang oras pa lamang pagkatapos ng press con ni Presidente Bongbong, ito na, nagpe-press con na siya. Si Boy Dila na sinasabi ni Secretary Ronald Llamas, si Joel is Lord. Kapal ng mukha ng Joel Villanueva, putang ina. Walang kinalaman ang kahit sinong senador diyan sa mga flood control project corruption na yan. Ang bilis! Oo, parang alam niya yan. Biglang denial. Tapos napaka-defensive niya. Tinanong kagad yung DPWH Secretary nung humarap sa Senado. Di ba, Secretary? Never akong never akong lumapit sa inyo. Kahapon, niulit na naman niya. Never akong nag-insert at naghingi. No? Parang, wala naman tatanong sa'yo. Ba't ka nagpapaliwanag sa presinto? Diba? Dahil kitang-kita, ang beneficiary yung probinsya niya. Yes. At ang balita, tatakbo siyang governor doon sa 2028. No? So, parang, ano ka ba?
hindi naman kami mga bobo, no? Hindi naman kami ganun katalino, pero hindi naman kami ganun kabobo, no? Napapaliwanagan mo lang ganyan. Doon ka sa presinto magpaliwanag. At yun yung nakaka-disappoint doon, ano? Yung sinabi mong yun, ano, na imagine mo, yung senador tinatanong sa DPWH, okay, tingin mo, nandito ka sa Senate, tinatanong ka ng posibilidad Majority floor leader. Oo, na hindi simpleng senador. Oo, na possible na may nakasabot siya, tanongin sa'yo na may hiningi ba ako sa'yo? Ano, gusto mo ba makontempt? O gusto mo makulong? Kasi ang daming pwedeng gawin ng isang senador sa isang DPWH head. Kaya ang hirap nung posisyon na ginawa na ganyan. Again, sa akin lang, ano, it's... Makakapala na mukha ito. Yun na nga eh. Kaya nga, parang kalokohan doon nakikita ko sa mga ganyang mga pinapakita ng ating mga senador. Alangan mo naman aamin ng DPWH. Opo, sir, actually, may... Sana man lang nagbayad ka na siya magtatanong. Wag na ikaw. Oo, di ba? Oo, di ba? Bayaran mo yung isang senador. Bibigyan ka ng ganung project. Pero ikaw mismo sabi mo, ako ba may ginawa? Ako ba may ginawa? Oo. No? Parang ka sabi ko nga sa'yo, nananakot eh. Siya yung unang nag-press con eh. Mm. No? Tapos yung pala, katulad ni Senate President Chis Escudero, meron pala siyang violation ng Omnibus Election Code. Oh, yung pa. May mga contractor pala na nag-contribute sa kanya ng bawal. Oo. No? Kaya ngayon, dahil Pandora's box yan, pag-aaralan na yan ng mga investigative journalists. Gaano karami dito sa mga contractor na ito ang nagbigay ng campaign fund sa mga At senador kanino. at mga kongresista at mga governor na bawal. Oo. Na bawal, di ba? Tapos ang sasabihin ngayon ni Senate President ay conspiracy, demolition job. Ayun. Demolition job kung hindi totoo. Oo. Kung totoo siya, kahit kanino pa yan ang galing, paliwanag mo. Oo. Yan, hindi demolition job yan. Self-destruction yan. Oh, ikaw ang nag-submit sa communique Oo. na itong contractor na ito, binigyan ka ng 30 million. Ano sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Oo, sa'yo galing yan eh. Kaya nga eh. Kaya sasabihin mo ngayon, bakit Demolition. yung 99% hindi investigahan? Magkano ba yung 1%? Oh, 5 billion. 5.6 billion. Uy, ang liit naman. Investigahan nyo yung 550 billion. Ano ba namang argumento yon, di ba? Napakalaking non sequitur, it doesn't follow. Di ba? Again, binobobo mo naman kami ng gusto. Hindi naman kami ganun katalinuhan ni Chris. No? Hindi katulad ni Richard Haydarian. Mas matalino sa amin yun. Pero hindi naman kami ganun kabobo. No? Sa ganyan mga paliwanag mo, conspiracy, demolition job, no? Kaya ngayon, yung Parang si Sara Duterte lang, di ba? Mga friend? No. Nakakita na lahat. Sinasabi, sinisira lang daw siya dahil putang na, isa linya nito mga magkakapanalig na ito eh. Di ba? Pag tinira mo sila, demolition job, sinasabi ng mga hayop. Di ba, mga boss? Kaya Sara Duterte, inaano lang daw siya dahil sa leading siya sa survey sa pagka-presidente. Kaya siya gusto siya ma-eliminate. Iisang script na mga putang ina. Sa totoo, mapapamura ka? Oo. Ay nako mga boss. Ito si Kimo. Dati, long hair siya, mahaba ang balbas niya, di ba? Mukhang sanggano. Ngayon, ito na siya. Mukha na siyang uto. Mukha na siyang edukado pala. Ito siya, ayan. Ayan na siya ngayon, oh. Ayan na siya. Ayan na siya ngayon. Parang mukhang mongoloid, yun. Army ka tang utang. Ito pa isang kampo ni Digong. Ganito kabait ang ating Mr. Malasakit. Namimigay ng ice cream sa kabataan. Lintik ang mga photo ops no? Ayan ayan gago. Utangin na. Mantakin mo yan, kukunan pa ng retrato. Tapos sabihin napakabait daw ang putangin na. Tingnan mo yung tsura, tatatlo lang.
Tatatlo lang yung batang binigyan ng ice cream. Naka-photo ops pa. Anak lang puta. Grabe itong mga to. Kakapal ng mukha talaga ng politiko, no, mga pre. Oo. Pero talagang, wala na ho talaga. Pag hindi na-dispatch yan ni Bongbong itong mga to, putangin ng mga to. Oo. Ha? Wala. Wala akong mangyayari na talaga, mga to. Wala eh. Wala ka nang masisisi. Ha? Muntakin mo, number 1 yan. Sabi nga nito si Nyolo eh, si Mr. Malas, sakit. Ang ano ko. Tsaka, ano siya eh, concern siya sa health. Punta na ba Dr. Beto? O si Bunggago nito? Ha? Talaga sakit sa ulo. Binoboto to, no? Alam na alam ng tao na itong hayop nito para do sa pamilya ng mga may tililing ng mga Duterte. No? Kibuloy. Yan ang mga pinagtatanggol itong mga hayop na to. Si Kibuloy. Di ba? Naboto to, no? Si Sara. Naboto, naging senador to mga to. Ano ha? Napin mo sa Senado. Ano mga pre? Ay nako, karumal-dumal. Ay, bago ho tayo mag-collab magpatalastas muna ho tayo dito. Natuwa ako dito sa TikTok na to. Hindi ako nakatulog kagabi, ang ingay eh. Mukhang hinahabol ni Mama si Papa, sabi ni Mama, Honey, bilisan mo, malapit na ako. Hindi ako nakatulog kagabi, ang ingay eh. Mukhang hinahabol ni Mama si Papa, sabi ni Mama, Honey, bilisan mo, malapit na ako. Ito pa isa Hindi ako berde Natutuwa lang ako dito sa mga gumagawa nito, mga friend. Ma, ubos na ba yung bebengka? Hihingi sana ako eh. Wala naman tayo bebengka, anak. Rinig ko kasi si Papa kagabi, ang sarap naman ng bibingka mo, mahal. Ma, ubos na ba yung bebengka? Hihingi sana ako eh. Wala naman tayo bebengka, anak. Rinig ko kasi si Papa kagabi, ang sarap naman ng bibingka mo, mahal. Sana natabunan yung init ng ulo ninyo dito sa ating mga pinag-uusapan ng mga friend. Dito sa aking commercial. Tuwa ako doon, totoo. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque. What's up po? Nadalaw ka ha. Eddie Luna, shout out. Sabi niya, Naku Karox, maraming kayabangan na naman yan. Tama ang kasabihan. Ang mga sinungaling kakambal ang magnanakaw. Paniwala ako dun, Karox. Ako rin. Ulit sa mga unang kwento ng lalaki, baka maniwala pa ako, pero mas marami dyan kasinungalingan. Kung walang halong pagnanakaw ang negosyo ninyo, baka matanda ka na, hindi ka pa makaipon ng 1 bilyon. Totoo Ano ka? Hindi ka nagagastos? Wala yan. Mas nakakalamang dyan, galing sa nakaw na ang kawawang mga Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis at pinaghihirapan nila yon, pero ninanakaw lang ng mga ulupong kagaya ninyo. Makita ulo ni Eddie Luna. Eddie Luna ulit, Karox. Walang gagawin niyang mga yan, kundi paawa, epek, at bayabang epek. Parang paniwalain sila ng mga tao lalo na Pasig, wala yan. Ampaw na katotohanan. Mabuti na lang at hindi nanalo. At kung nanalo yan, ubos ang pera ng Pasig Treasury. Sigurado, tapos ang pagbibintangan nila, si Biko. Mga hudas, demonyo, sarap yung paluin ng tubo sa ulo. Ikaw naman. Eddie Luna ulit, para kasi Christian Cheng.
Ay, Christian Cheng, man. Di Luna ulit. Paano ka, Rox? Na hindi ipapakita ang mga kotse nila. Kayabangan na nga ang umiiral sa kanila. Utak ng mga mag-asawang yan. Siguro mga anak niya, mahiyabang din. Mana sa ama't ina. Dapat sa mga yan, pag napatunayan na nagnakaw, dapat ihulog ng mga yan sa bunganga ng Bulkan Taal. O kaya sa bunganga ng Bulkan Mayon. Totoo yan, friend. Di ulit. Ito namang sira na Vice President natin, pati pagtae, binablog pa. Sana ipakita kung paano tumae si Kitty at masundot ang puwit. Mabuhay ka lagi, Karos. Parehas, ikaw din, ha? Ulit, ako'y nayayabangan pag nagsasala itong Joel nito. Parehas tayo. Isa din niyang sinungaling na senador. Kala mo magaling. Talaga na. Ang gagaling ng mga bunga na puta, lulusot sa tanga kasi. Di ulit Karox, dapat pala yung Joel na yan, talian ng kamay at paa, tapos ilubog sa baha at daganan ng isang sakong basura. Sana makakulong ang mga hayop na yan. Palagay mo, Karox, maibabalik pa kaya ang mga ninakaw nila? Kung kulong lang para di sapat. Totoo. Kasi bilyonaryo pamilya nila, dapat ibalik ang pera at ikulong yung medyo makakabawi ang mga taxpayer. Wala, malabo. Si si Revilla si Bong Revilla, tignan mo. Yung niya ang namatay sa Bilibid pero siya laya, pinababalik yung ilang daang milyon, hindi na binalik, di ba? Ninakaw ko na, babalik ko pa. Hindi ako honorable niyan, di ba? Kaya pag nagnakaw ka, tuloy mo yan para honorable. Tignan mo si Digong. Ang dami ng pinapatay. Pinakamagaling na presidente pa rin, sabi sa survey. Utang yan ang yan. Pisa po na ako. Good evening po, kuya. Samahan mo po sa buhay. Sa mga ka-warriors. Una pa lang, scripted. Kawawa kayo noon. Ngayon, marami naman kayong kinawawa. Totoo yan. Pista ulit, wala naman sanang problema kahit pa 100 ang inyong kumpanya. Pero sana, di niyo niloloko ang gobyerno. Ngayon na maraming naghihirap nang dahil sa inyo. Totoo, nangamatay pa. Pista ulit, si Kitty nasa halaman na naman. Si Kitty, nasa halaman na namin, nagpo-pops. Sobrang luho naman ng mga discard. Anong mahiya makapal pa ang mukha nila sa balat ng buhaya. Totoo. Elizabeth Iscare, Good evening, Sir Rox. Ang masasabi ko lang dito sa mag-asawang Diskaya, wow, yumaman dahil sa nagkaroon sila ng kontrata sa DPWH na hawak ng gobyerno. At doon sila nagsimulang magkapera. At di lang basta may pera, ubod ng daming pera, bilyon-bilyon ha, dahil lang sa kontratista nila. Tapos ngayon, grabe ang yaman. At sa sasakyan pa lang, dinaig nila ang koneksyon ng pinakamayaman tao sa buong mundo. Saan galing? Siguro naman, di na kailangan ang sobrang talino mo para maisip kung saan pagaling. Totoo, siyempre, sa kaban ng bayan na ibinulsa ng mga ito dahil ang ginagamit nilang materyales sa mga ginagawa nila, lalo na sa flood control, wala sa standard, sa daming ghost project pa. O iisipin natin, wala talaga, mga hayop din, mga putay mo ito. So, Ted, shout out Ted. Propaganda interview, Diskaya, kakaiyak, kakaawa. O sige, ikulong na sila. Pasilito mabait, shout out. Ted ulit halos lahat, lalo na si Ping Lacson, ang sinasabing dapat kasuhan ang mga sangkot sa flood control project, lalo na ang mga senador na sangkot at mga kongresista. Alam nila kung sino-sino ang sangkot, ngunit di nila mapangalanan. Mungkahi daw ni Gatchalian ay huwag pangalanan. Siguro puro investigasyon lang ang mangyayari dito at pasaring sa mga sangkot sa kahit si BBM para iimbestiga at daldal lang ang ginagawa. Wala ding maituro, lalo na ang pinsan niya. Di ba may kasabihan, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw? Bakit sila nagtatakipan? Buisit. Totoo yan, friend, ha? Librado Ludovico, shout out.
Dahil Sunday morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Aba, kailangan may katabing maraming tubig. Okay lang, Karoks, kahit ano pa yan. Basta sama-sama tayo dito sa Mr. Sa Totoo Lang 2. Kung yung iba umaayaw, let them go. Di ba? Shout out, Michelle Edwin, Mike, my friend. Sabi ni Friend Shelby sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Annalisa, shout out. Apolinar, shout out sa iyo, ha. Sabi ni Friend Shelby. Bumabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox. Buong Team Rocky Warriors the Great, Impong Basyang, Team Tiadeli po. Katipunera po ng Cavite, bumabalanda po at makikihambalos po sa mga impactum, damonium, satanasium, Sir Rox. Avid followers po ako, Ninyolo. Hoy! Yun! Huwag mo nang panoorin to si Pesteng Pugong Gago, Pugong Biyahero. Wala yan, sira ulo yan. Puro arte. Medyo nakakaaliw po ng konti, pampaalis umay po sa mga kasukasukang ganap, Sir Rox. Basta ako po, Sir Rox, ang aking pong hatol sa sintensya bilang isang nakikidalamhati sa mga kababayan po nating aping-apina na sobra pong ginagahasa at binababoy ng mga taong katulad po ng pamilyang Kadismaya. At take note, Sir Rox, ha? Dating alagad at nagsisilbi po sa simbahan at akala mo po ubod ng bait at banal. Tas ngayon proud na proud pa silang mag-asawa sa pagyayabang at ipinagkakalandakan ang bunga po ng kanilang mga pagiging buhayang hagum at tulisan. Wow naman, wow naman talaga, Sir Rox. Ano po, mapapasana all ka na naman talaga, Sir Rox. Pero nang dahil po sa kanyang sobrang kayabangan at super sa kasyungahan, mantakin mo, Sir Rox, walang maraming paligoy-ligoy at wala pong kahagatol-gatol sa mismong burak niyang bunganga nang galing, Sir Rox. Nang dahil sa DPWH, siya ay nagtampisaw ngayon sa sobra-sobra pong nakakalulang kayamanan. Nang dahil po sa mga buhay na inanod ng baha at mga kawawang kababayan natin, taon-taon lumilikas dahil sa lumaragas ang baha. Pero sila po ng buong angkan at pamilya, bastante at pakuya-kuya at pasipol-sipol habang lumalamon po ng ubod ng sasarap na pagkain at puro high-tech ang top of the line ng mga gamit. Uminit at bumagyo. Bastante po sila, Sir Rox, may masarap na higaan habang kumakalam po ang sikmura ng nakikipaglaban po sa anod ng baha. Totoo yan. At pagligas po ng ating mga kaspalad na kababayan. Nasaan ang hiya at konsensya ninyo, pamilyang Kadismaya? Unang patawag, di sumipot sa Senate hearing. Anong ganap, aber? Kabahan po, madam, dahil ipupusta ko po pati rayuma at gout ko kahit bahay namin. Malamang, madam, basta ang aming si Miao Kuting naging makisig at talagang nanindigan sa paglaban sa mga katulad ninyong halang ang bituka, Madam Dismaya, palagay ko tapos na ang maliligaya at masasaya ninyong araw sa pagbili mo ng puro high-tech at sobrang gagarang sasakyan. Nakala mo, candy lang kung bilhin mo sa tindahan. Parang bumibili pa rin ng laruan yung Matchbox. Sabi ko lang sa iyo, Madam Buhaya, pagdusahan at pagbayaran mo lahat ngayon ng kahambugan mo na pinutukan ka ng lintik. Dapat sa inyo, silya elektrika, mga leche, mga bisit, mga peste. Kinang maipulti deli, Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jan Dimango, shout out, ha. Elizabeth Iscario ito. Sagad ang pagkaganid ng mag-asawang ito. Inutakan ng ating gobyerno at niloko nito ang taong bayan sa ginawa nito. Sir Rox, dapat sa kanila kasuhan ng pandarambong at ikulong habang buhay para di na ito pangarisan. At isa pa, dapat imbestigahan na din ang mga kasabot nito sa ating gobyerno, lalo na mga senador o congressman na kasabot dito. Oras na dapat kumili si BBM para buwagin ito at si Bakin, sila at ikulong.
Pangarap lang siguro yan, Elizabeth. Titignan ko galaw eh. Mukhang walang patutunguhan. Elizabeth Iscario. Sana din kumpiskahin lahat ng mga ari-arian nito. At galing yan sa kaban ng bayan. Di ba, Sir Rox? Totoo, total kahina-hinala talaga kung saan galing ang bilyon-bilyon nitong yaman at ganun kabilis. Wow. Sasakyan lang, pair by pair pa. O, puti sa kaitim, di ba? At milyon-milyon halaga bawat isa. At mga imported pa sila. Lang ang may ganyang klase. Parang namimili lang sa palengke. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit, oh. Akala siguro na mag-asawang diskaya na ito. Di sila magagalaw at makakasuhan. Hay, buti na lang. At nabuking ito ni BBM. Magkaroon sana ng mabilisang kaso ang mag-asawang ito at huliin sila agad at baka makatakas ang mga ito. Di ba, Sir Rox? Anong baka? Lamang yan sa makatakas yan. Wala. Tinitignan ko lang si Atong Ang mukhang malabo eh. Wala pang hanggang ngayon eh, puta na. Jem Santos, shout out. Proud na proud mag-flex ng yaman na hindi ka pinipiniwala sa mga mabuting paraan kaya yumaman. Mas imbestigahan ang mga senador at congressman. Sumasawsaw ang mga minions na senador dahil gustong maharang at baka ibuking sila o dahil gustong makakurakot ng mga sasakyan kukumpiskahin daw. Dapat humawak ng kaso ng mag-asawang Diskaya ay isa sa 4 na matitinong senador. Totoo. Huli ha. John Sanchez, shout out ha. Sir, Mister, sa totoo lang, magandang gabi po, boss. Salamat sa patuloy ninyong paggawa ng content. Sana po ay maayos pa ang BP ninyo. Rodelio Alpilor, shout out ha. Super na talamak sa ating inang bayan, Sir Rox. Super na talamak ha, totoo. Mundo Cheng, shout out ha. Sabi niya, lagi kong tinatanong ang sarili ko hanggang kailan kaya makapagtitiis ang taong bayan sa tinatamasa natin na kahirapan na kagagawa ng mga hinayupak na mga nakaupo sa gobyerno ng mga senador at congressman na walang sawa tayong pinagnanakawan at nirirespeto pa ng mga baliw at buwang ng mga tangang mamamayan. Lalahatin ko na kayong lahat na nasa gobyerno. Puro kayo mga magnanakaw. Pinakakain ninyo sa pamilya ninyo galing sa nakaw. Sana wag na kayong matunawan. Wala, malakas ang pantunaw ng mga hayop na yan. Mundo ulit oh. Anong sobrang bait ni PBBM? Sobrang tanga at kaduwagan. Mundo ulit oh. Bakit nagpunta si Cheese sa Congress para kausapin si Romualdez? Magkasabot lang yan. Pagdating sa pera, humawa ka na lang ng kawali, hindi ka mauulingan. Ano ka, hilo o baliw? Shine, shout out ha. Dapat yan, bitayin, patiwarik, isama mga Dutch, Devils Group, at mga walang yan, senador. Totoo yan, Shine. Shirley J. Sir, shout out ha. Kung yung mga yan, instant billionaire karos, paano pa kaya ang mga Dutertes at Alipores nila? Diyos lang ang nakakaalam sa mga totoong ginagawa nila. Kaya siya na lang ang bahala sa mga yan. Totoo yan, Shirley. Kalat ni Baya, shout out. Mary Lebron, shout out. Yun, basta no skipping ads, okay na. Okay sa alright, you're the best, sabi ni Kalatni. Adorasyon di Maranan, shout out ha. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Jane Labayna, shout out. Nakakaiyak naman ang vlog mo, Sir Ox. Kawawa naman pala ang buhay ng mga Biskaya. Kahabag-habag. Oo, sila'y nakikitanim lang. At sitong lalaki, janitor ng simbahan ng Pasig. Mary Lebron ulit, oh. Oo nga, maganda ang madiskarte, Mr. Diskaya. And yes, grace does not define success, pero nasobrahan ang diskarte dahil sa kasikiman. Ginamit nyo ang diskarte para
makapanloko, gutom sa pera. Totoo yan. Mary Lebron ulit oh. Mabuti na lang kayo mismo ang nagpabuking sa inyong mga kasamaan. Kung hindi kayo nagpa-interview, totoo, patay silang yun. Mary Lebron ulit oh. Nonsense talaga si Doras the Explorer. Sana vlogger na lang siya. Ayo. Jane ulit oh. Wow ha, Sir Rox. To the rescue ang interview ni Diskaya. Rags to riches. Rags to riches nga. Courtesy of tax man ng mga Pilipino. Palakpakan natin ang brew. Jane ulit oh. Napakayabang ni Sara Diskaya na ito. Di mo gayahin si Sarah Jing. Napapasyal-pasyal lang sa ibang bansa. Pero mahirap lang sila. O, diba? Kaya dapat kumakain ka ng tuyo. Tanga-tanga ka talaga eh. Yan. Pinahamak mo sarili mo. Gago. Nagbayad ka pa ng i-interview sa'yo para ipahamak mo sarili mo sa kayabangan mo, bukok. Ayan. Patay ka ngayon. Iimbestigahan daw ng Bureau of Custom. Tinatanong kung paano nakapasok yung mga lintik na sasakyan na yun. Kung tama ang binayaran, oo. Para lang bumibili sana. Kaputan. Sa totoo lang mga friend, no? Itong nangyayari ngayon, turuan to. Wala ko yan. Tama, sabi ni Kristan, walang mangyayari dyan. Yung labay na. Ha? Sara Duterte nga eh. Ano, diba? May nangyari ba? Kagarapan na yun. O, diba? Wala. Oy, mga Pilipino, magtrabaho kasi kayo. Sa DPWH, huwag kayong tambay-tambay lang dyan. Huwag kayong umasa sa 4-piece. Kung gusto ninyong umasenso, pastor kayo, gaya ni Kibbs, tumakbo kayo sa politika at mag-DPWH kayo. Wala pang isang taon, milyonaryo na kayo. Totoo. Ramon Valencia, shout out. Bossing, iniimpisahan ni BBM, sana tapusin niya. Parang tapang-tapangan lang ang dating ni BBM. Dapat talaga merong managot sa korupsyon ng flood control. Kita naman matibay ang ebidensya, kaya attention ka lugar, Attorney Claire. Jane ulit oh. O paano ba Sir Rox? Magpa-interview ka na rin kay Julius Babaw o Corina. Kaso may pambayad ka ba para sa interview? Wala eh, meron ako kaditulak eh, wala nga. Kabuti yan, marami. Jane ulit oh. Ay Sir Rox, lahat yung mga kabulastugan ng mga kurap, may hangganan yan. Ayan, ang yabang ni Sara Diskaya sa interview ni Julius, pinagyayabang mga sakyan. Napakawalang hiya, mga kampo ng kadiliman. Oo yan. Good morning Kasani, God bless your family. Sabi ni Kalatni. God bless Kalatni. Romeo Calusa, shout out ha. Isa. God bless Karox. I-shout out mo na rin ang kumpare ko, si Edison Abajero. Abajero ba to? Oo. Edison Abajero, shout out. At Kevin, na inaanak ko rin. Birthday nila ngayon, August. Oh, happy birthday, Kevin. Na anak ni Romeo Calusa. Hala, balik tayo sa comment na nakakabwisit at nakakasira ng araw. Romeo ulit oh. Nabalitaan ba nyo na i-jailbreak daw ni Sara ang sa ICC? Go ahead Sara, basta nasa likod mo ako para itulak ka, punyeta ka. Patient ng Ward 25. May ganun na, no? Sira sila. Romeo Calusa ulit oh. At ito naman si Biskaya. Pag narinig ko ang yabang nito, halos sumabog ang sentido komon ko. Paluin kita sa ulo. Buhaya ka, animal. May ulo. Romeo ulit oh. Ito, tsaka si Eddie oh, parehas tsaka si Eddie Luna. Pare-pareha sila. Eddie Luna, si Batang Blumentritt. Pare-pareha sila. Si Emundo Cheng.
Pare-pareha sila ng puro jolly. Kasi lahat naman halos no? Galing nyo talaga, totoo. Mga friend. Ha? Tapos na yata, wala na yata. Ito, meron pa. Romeo ulit, oh. At si Presidente natin, Sir naman Kuteng, tapang naman, ibulgar mo na ang mga buhayan ng gobyerno mo. Lagyan mo na ng name para malusaw sa mga pwesto nila. Tapos paluin mo sa ulo. Mag-ala-Al Capone ka na. Hatawin mo ng baseball bat. Totoo. Romeo ulit. Hoy naman, mga kapwa ko botante, pumili naman kayo ng pwedeng umupo sa gobyerno, hindi yung mga budol, magnanakaw, kriminal, etc. Pagpapaluin ko sa ulo, wala kayong kadala-dala. Totoo. Romeo ulit. At si Pacquiao, Kibulok, volunteer ka na puntang US dahil ba natatakot ka sa death penalty, lethal injection? Matakot ka sa akin kaysa paluin kita sa ulo. Normal yan. Shirley Jason, ano to? Yung mga may high blood dyan, inom muna ng losartan. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tay. Tay Roque and to all ka-warriors. Okay na sana ang pinagdaanan ng bill na biglang mahirap. Magandang inspirasyon na sana para sa mga taong napipilit umangat sa buhay. Pero heto, at binigyan sila ng chance na umasenso at maging sobrang yaman. Pero sana nga lang, naging una sa goal nila na isipin ang mga mahirap. Kapakanan ng bawat isa, lalo na ngayon na grabe ang baha nararanasan, nagiging papel pa nila para lalong magpahirap sa mga Pilipino. Dahil sa pandaraya nila bilang kontraktor. Kaya pala puro saint ang name ng construction nila. Kasi naging taong simbahan pa naman. Sana nawa ma-investigate ng gobyerno paano sila nabili ang ganitong karaming car. Malapalasyong bahay. Yun nga, i-investigahan na nga yata rin Ay, mission accomplished mga boss. God bless po. Dasal, yun na lang ang ating pwedeng gawin. Oo. At mag-antay ng milagro na mawala na itong mga demonyong namumuno sa bansa natin. Magandang gabi po mga boss. God bless.